Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and may good news lamang po ako na gustong i-share. Actually, every time na may event naman si PBBM, every time na nagdi-distribute po siya ng mga land titles, co-chromes, madalas tayo nakakasama and na-i-share at naibabalita natin. Dahil yan yung mga good news na maganda po talaga ma-spread or malaman ng ating mga kababayan. So ano nga ba itong gusto kong pag-usapan? Bali, kung makikita nyo po dyan, ayan, ang sabi 10.8 bilyong utang ng mga magsasaka. Burado na. Good news or bad news? Well, syempre, para sa mga pro-government, good news to, lalo na syempre sa ating magsasaka. Pero syempre, dito sa mga kritiko ni PBBM, kahit na gumawa ng mabuti, gumawa ng maganda si PBBM, para sa kanila, tatawanan lang nila. Paano? Alam niyo naman mga kababayan, itong mga kritiko niya, panay gawa ng script, na kahit na nagtatrabaho, may ginagawa, makikita mo may mga proyekto ang Marcos administration, pilit nilang tinatabunan at nilalapatan ng mga fake news. So kami naman ay nandito para i-share sa inyo yung mga magandang nagagawa, mga proyekto, programa ng ating pamahalaan. So yan nga mga kababayan, nakalagay dyan na 10.8 billion na utang ng mga magsasaka binura na po ng pamahalaan. So mga kababayan, sa dami ng mga naging presidente ang naupo, bakit kaya sa panahon lang ni PBBM kung kaya naman pala? 'Di ba? Syempre sa pagtutulungan niyan, ni PBBM kasama na po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan like the Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture at yung iba pa pong ahensya na tumutulong para maibigay yung mga pangangailangan ng ating mga magsasaka at ang ating mangingisda. So basahin natin 'to mga kababayan. And so ang sabi diyan, over 200,000 agrarian reform beneficiaries receive land titles in 2024. So biruin nyo, 2020 hanggang 2024 pa lang yan, wala pa yung 2025. And alam ko sa mga nanonood sa atin, na-witness nyo po yung mga events ni PBBM na na-attenan natin, yung mga na-interview tayo, mga magsasaka na nabigyan ng kanilang mga titulo ng lupa at saka yung certificate of condonation of release mortgage, yung kung saan yun nga, burado na or wala nang babayaran. Kita nyo naman po doon na sobrang saya ng ating mga farmers kasi biruin mo yung lupa yung sinasaka nila, mapapasa kanila na, tas wala pa silang babayarang utang. So, dahil po yan dito sa Public Act 11953 or yung the New Agrarian Emancipation Act na yun nga po naglalayon na burahin yung mga pagkakautang ng ating mga farmers dahil sa kanilang lupain. So, syempre napakalaking tulong nito sa ating mga magsasaka kasi biruin mo, imbis na babayaran pa nila yung mga surcharge, yung mga pagkakautang na yan, yung pera na imbis na ipambabayad nila, magagamit po nila sa ibang bagay, 'di ba? And syempre hindi lang naman ito yung tulong na ipinapaabot ng pamahalaan kasi na-witness nyo rin po yung pamamahagi ni PBBM ng iba't ibang mga bagong makinarya na makakatulong sa kanilang pag-aani, sa kanilang pagsasaka. Syempre itong mga makabagong makinarya na to, malaking tulong talaga to kasi una sa lahat, mas mapapagaan nito yung pagtatrabaho ng ating magsasaka. Alam naman natin kung gaano kahirap, 'di ba, magsaka. So, itong mga kagamitan na ito, makakatulong sa kanila para mas mapabilis, 'di ba, yung pagsasaka nila. Siyempre, mas marami pong maaani, 'di ba? So, darating yung pagkakataon na once na naipamahagi na talaga lahat sa ating mga farmers, alam ko madami pa. Ang target nga ni PBBM nasa million ata if I'm not mistaken, Pero yun nga, pinupush nila na maipamahagi na. And sabi ko nga, once na nagtuloy-tuloy ito, hindi na natin kinakailangan pang kumuha or kumuha ng bigas sa ibang bansa dahil dito pa lang, yung ginagawa pa lang ng effort ng pamahalaan, ito pa lang mapupunan na yung pangangailangan. So, basahin natin tong article lang. So, ang sabi nga po, over 200,000 agrarian reform beneficiaries receive land titles in 2024.
Ayan, a total of 203,839 agrarian reform beneficiaries nationwide secured their land titles from the Department of Agrarian Reform in 2024. A news release issued by Department of Agrarian Reform on Tuesday said 211,751 land titles were distributed nationwide, composed of 134,736 electronic titles and 77,015 certificates of land ownership award under the regular land acquisition and distribution components of the Comprehensive Agrarian Reform Program. Each farmer beneficiary can receive a maximum of 3 land titles for segregated land areas. Ang sabi pa po, Planning and Research Luis Menrado Pangilayan, DAR's Undersecretary for Policy, said in an early interview that out of 203,839 agrarian reform beneficiaries, 126,810 received titles through the support of parcelization of lands for individual titling project and 77,029 under the regular land program. In addition to the distribution of land titles, he highlighted the implementation of Republic Act 11953, known as the New Agrarian Emancipation Act, which states that all unpaid amortization, including principal, debt, interest, and surcharge incurred by ARBs are condoned through the issuance of Certificate of Condonation with release of mortgage. Yun po yung binanggit ko kanina. Diba? And na-witness ninyo naman mga kababayan, lalo na sa mga nanonood po sa akin, no, dun sa mga previous videos natin, pag nakakasama tayo sa pag-cover ng mga events ni PBBM kung saan namamahagi siya ng land titles at yung certificate nga, no, ng condonation para sa mortgage. Grabe. Diba, yun saya. Ibiruin mo kahit hindi ako yung benepisyaryo, pero sobrang saya sa puso na makita na yung mga kababayan nating magsasaka na 30 years. Biruin mo, 30 years nilang hinintay. Mapasaka nila yung lupain nila. Tapos wala na silang poproblemahin, wala na silang babayaran. Tapos tinutulungan pa rin sila, continuous pa rin yung tulong na natatanggap nila sa pamahalaan. Sobrang sarap sa pakiramdam. Kaya nga hindi ko magets, mga kababayan, bakit yung mga kritiko ni PBBM tinatawanan yung mga gantong programa para sa ating mga magsasaka? Hindi ba nila nare-realize kung gaano kalaking ginhawa ito sa ating mga kababayan? Kasi mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi lang isa yung pina-priority ni PBBM itong term niya. Siyempre, alam nyo naman ng previous admin, ano ba yung focus? About lang sa war on drugs, diba? Alam niyo naman yon, pero pumalpak. At sabi ko nga, nung naupo si PBBM, sobrang dami pong problema ng Pilipinas. Unti-unti niyang inaasikaso. Hindi niya po kaya yan ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Sa dami ng problemang naiwan, galing pa tayo ng pandemya. Pero ginagawa lahat ng pamahalaan na ma-accommodate or magawa or masolusyonan yung bawat problemang naiwan. At isa na nga po dito, yung sa ating mga magsasaka na napabayaan. Kasi biruin mo, ilang taon nila inintay? 30 years. Ilang presidente ang naupo? Kaya naman pala. Bakit ngayon lang nagawa? Bakit sa term lang ni PBBM? Bakit ng mga previous admin hindi nagawa, hindi man lang natutukan? May mga na-interview kami, nakakapagbigay daw ng mga pataba, ng mga, pero kagamitan wala, yung mga ano lang, abono, yan, nakakapagbigay daw. Pero iba kasi yung pagmamahal ni PBBM talaga sa mga magsasaka, sobrang lapit sa puso. Kaya isa sila sa priority ng pamahalaan. Dahil once na maging stable na yan, once na naibigay na sa mga magsasaka natin, yung mga titulo ng lupa nila, nabigyan sila ng dagdag na mga makinarya na magagamit nila, napakalaking improvement yan in terms sa mga bigas natin, yung ibang mga kinakailangan natin, kung mga pangunahing pangangailangan.
na yung tipong hindi na natin kinakailangan bumili o mag-angkat sa iba pang bansa. 'Di ba? Hindi ko alam bakit hindi nila na-realize kung gaano kalaking tulong at impact nito sa ekonomiya natin. At tinatawanan lang nila at minamaliit nila. Sabi nga nung iba dyan, ayuda daw, band-aid solution daw to. Paano naging ayuda yung pamamahagi ng titulo? Paano naging ayuda yung pagbibigay ng mga makabagong makinarya na mapapakinabangan ng ating magsasaka? Yung pagkondon ng mga pagkakautang, paano naging band-aid solution yun? Lifetime solution yun. Biruin yung mga kababayan noon nung panahon ni tatay ni PBBM. Yung mga ibang Asian country dito pa nagre-research, nag-aaral in terms of agriculture. Pero nung nawala sa pwesto yung tatay ni BBM, ano nangyari? Number 1 na tayo sa umaangkat sa ibang bansa dahil pinabayaan. At ngayon na pinupukosan ni PBBM, binabash pa rin siya. Ginagawan pa rin siya ng issue. Hindi ba kayo masaya na maraming kababayan nating farmers ang natutulungan nitong ginagawa ng ating administrasyon? Ano bang gusto nyo? Maging katulad ng previous admin na isa na nga lang yung pangakong 6 months, 3 to 6 months matatapos, pero hindi rin naman. Tapos napabayaan pa yung iba pang mga dapat ibinibigyan ng pansin. Dapat pinupukusan, diba? Kaya sa mga kababayan natin dyan, itong balitang ito, maganda po ma-share natin para naman po mas maraming kababayan natin ang maging aware sa mga nagagawa ng pamahalaan. Kasi alam naman natin yung style nitong mga kabila, yung mga kritiko ni PBBM. Pag may good news, tatabunan nila yan ng fake news. Kasi nga, masakit sa mata nilang makita na may ginagawa ang administrasyon. Hindi nila tanggap, kumbaga, na yung puon nila palpak at si PBBM maraming nagagawa. So yun lang mga kababayan, share natin ang video na ito para mas maraming kababayan natin ang makaabot ng balitang ito. So yun lamang and maraming salamat sa inyo lahat.